At para sa ating mga balita, mga residente ng Gaza, dadalhin na daw sa Libya. At dating presidential spokesperson Harry Roque, lagot na sa Interpol. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ayon sa ulat ng NBC News noong Biyernes, may plano umano na inilalatag ang administrasyon ni Donald Trump tungkol sa permanenteng paglilipat ng humigit kumulang 1 milyong Palestino mula sa Gaza Strip patungo sa bansang Libya. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa 5 sources na may kinalaman sa usaping ito. Iniulat na seryoso ang pagtutok sa planong ito at nakikipag-ugnayan na daw ang Estados Unidos sa pamahalaan ng Libya tungkol dito. Kapalit ng pagtanggap ng Libya sa mga Palestino, balak ng administrasyon ni Trump na ibalik sa Libya ang bilyong-bilyong dolyar na pondo na ifinreeze ng Amerika mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Maaaring hikayatin din daw ang mga Palestino na lumikas, kapalit ng pangakong makakatanggap sila ng 1 buwang allowance at pabahay. Ayon kay Bassem Naim, isang mataas na opisyal ng Hamas, wala daw silang alam tungkol sa planong ililipat ang mga Palestino sa Libya at kinundi na din niya ang mga lumulutang na planong ito ng relokasyon. Sa isang panayam ng NBC News, sinabi ni Naim na malalim daw ang pagkakaugat ng mga Palestino sa kanilang lupang tinubuan at lubos ang kanilang paninindigan sa kanilang bayan. Handang lumaban ang mga ito hanggang sa huli at isakripisyo ang lahat para maipagtanggol lamang ang kanilang bayan, ang kanilang pamilya at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Dagdag pa niya, ang mga Palestino lamang ang may karapatang magpasya para sa kanilang sarili, kabilang ang Gaza at ang mga taga-Gaza, kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang mga di umunoy planong ito ay lumutang sa gitna ng nagaganap na tensyon ngayon sa bansang Libya, kung saan nananawagan ang mga nagpoprotesta doon na magbitiw na sa pwesto ang mga miyembro ng kanilang pamahalaan. Matatandaan na sinabi ni Trump noong Huwebes na nais niyang makita ang Gaza na nasa ilalim ng kontrol ng Estados Unidos, harapin ang mga Hamas at gawing isang freedom zone ang lugar. Kung kinakailangan, sa tingin ko'y ikararangal ko kung ang Estados Unidos ang humawak nito, kunin ito, at gawing isang freedom zone. Hayaan nating mangyari ang magagandang bagay. Ilagay ang mga tao sa mga tahanang ligtas sila, at kailangang harapin ang Hamas. Hinding-hindi nila naresolba ang problema sa Gaza, at kung titingnan mo ito, may mga kuha ako mula sa himpapawid. Ang ibig kong sabihin, halos wala ng mga gusaling nakatayo doon, talagang wala na. Namumuhay ang mga tao sa ilalim ng mga bato ng mga gumuhong gusali, at hindi iyon katanggap-tanggap. Napakarami nang namatay, at gusto ko namang makita na maging isang freedom zone ang lugar na iyon. Matatandaan na noong una ay pinlano ni Trump na i-relocate ang mga taga-Gaza sa bansang Egypt at sa Jordan. Samantala, libu-libong mga mamamayan sa Libya ang nagpoprotesta mula pa noong Biyernes para ipanawagan ang pagbibitaw ni Libyan Prime Minister Abdulhamid Dbeibah, habang 3 opisyal ng gabinete na ang nagbitiw bilang pakikiisa sa damdamin ng publiko. Nagtipon ang mga nagpoprotesta sa Martyr Square sa Tripoli, bit-bit ang mga placard at sumisigaw ng mga panawagan gaya ng patalsikin ang pamahalaan at eleksyon ang kailangan. Kalaunan ay nagtungo ang mga relista sa pangunahing gusali ng pamahalaan na nasa gitna ng lungsod at sinabing hindi sila aalis dito hanggat hindi bumababa sa pwesto si Dbeibah. May mga dala rin silang larawan ni Dbeibah, National Security Advisor Ibrahim Dbeibah at Interior Minister Emad Tarbulsi, habang may mga pulang X sa kanilang mga muka bilang simbolo ng pagtanggi sa kanila ng mga tao. Si Dbeibah na pinuno ng nahating Government of National Unity ay naupo sa pwesto sa tulong ng United Nations noong 2021. Nagkaroon ng failure of election dahil sa hidwaan ng iba't ibang paksyon, kaya't nanatili pa rin siya sa pwesto hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa negosyanteng si Wael Abdul Hafed, nandito kami para ipahayag ang aming pagkadismaya sa mga lider na matagal nang humahawak ng kapangyarihan at pumipigil sa halalan. Panahon na para sila ay bumaba.
Lalong lumakas ang panawagan para sa kanyang pagbibitiw matapos ang sagupaan ng dalawang armadong grupo sa Tripoli ngayong linggo na itinuturing na pinakamalaking insidente sa mga nakaraang taon. Ayon sa UN, 8 sibilyan ang nasawi sa insidenteng ito. Ang karahasan ay nagsimula matapos ipag-utos ni Dbeibeh ang pagbuwag sa ilang armadong grupo. Binatiko siya ng mga mamamayan dahil sa hindi niya pagresolba sa kaguluhan at sa umano'y pakikipagsabwatan sa mga milisya. Nagbitiw din noong araw na yon ang kalihim ng ekonomiya at kalakalan na si Mohammed Al-Hawij, kalihim ng lokal na pamahalaan Badr Eddin Al-Tumi at kalihim ng pabahay Abu Bakr Al-Gawi. Nasawi naman si Abdul Ghani Kikli, kilalang lider ng isang milisya. Kumalma lamang ang sitwasyon matapos ideklara ng pamahalaan ang ceasefire noong Miyerkules. Matapos ang pagpapatalsik kay Muammar Gaddafi noong 2011 sa pamamagitan ng isang pag-aalsa na suportado ng NATO, hindi pa rin nakakamit ng Libya ang tunay na katatagan ng kanilang bansa. Nahati ang bansa noong 2014 sa dalawang pangunahing paksyon sa silangan at kanluran. At bagaman may tigil putukan na naganap noong 2020, nananatili pa rin ang tensyon. Habang kinokontrol ng military chief na si Khalifa Haftar ang silangang bahagi ng Libya, hati-hati naman ang kapangyarihan sa Tripoli at sa kanlurang bahagi ng bansa sa iba't ibang armadong grupo. Pero sa kabila ng mga kaguluhan, hindi daw naaapektuhan ang produksyon ng langis sa mga pangunahing pasilidad sa timog at silangan ng bansa, ayon yan sa mga engineer sa ilang oil field at export terminals. Sa ibang balita, dating presidential spokesperson Harry Roque, lagot na daw sa Interpol. Bukas ang Department of Justice na humingi ng tulong mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ay para hulihin si dating presidential spokesman Harry Roque na nahaharap ngayon sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng Pogo sa Pampanga. Sa isang pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni DOJ spokesman Jose Dominic Clavano IV na ang pakikipag-ugnayan sa Interpol ay isa sa mga diplomatikong paraan na maaaring gawin ng DOJ para ipatupad ang arrest warrant laban kay Roque na inisyu ng trial court sa Angeles City, Pampanga. Ganun din po kay former spokesperson Harry Roque na alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na diplomatic channels available sa atin. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Pero ang gusto naman po ng Department of Justice, lalo na ngayon na inisyuhan na po ng warrant of arrest ang mga akusado, i-face nila yung kanilang mga kaso sa court. That is all we want dahil ang gusto lang naman natin ay malaman ang katotohanan dito sa kaso na ito. Sa isang kautusang may petsang May 8, iniutos ni Angeles City Regional Trial Court Branch 118 Judge Rene Reyes ang pag-aresto kina Roque, Filipino-Chinese businesswoman na si Cassandra Ong at siyam na iba pa matapos makitang may sapat na batayan upang ituloy ang paglilitis sa kanila sa kasong qualified trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Iginiit ni Clavano na hindi lamang si Roque ang pinupuntirya dahil isinusulong din daw ang pag-aresto sa iba pang mga akusado. Dagdag pa niya, binibigyan din daw ng prosekusyon si Roque na may nakabinbing asylum application sa Netherlands ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Tungkol naman kina Ong at sa iba pang akusadong nasa bansa pa, sinabi ni Clavano na kailangan agad na hilingin ng prosekusyon ang paglalabas ng hold departure order para hindi sila makatakas, lalo na't may inilabas ng mga warrant of arrest laban sa kanila. Ang kaso ay nag-ugat umano sa illegal na operasyon ng Pogo Hub sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nahuli ito sa isang raid na isinagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission noong July 4, 2024 kung saan nasagip
ang 207 katao, kabilang ang 50 Pilipino, 127 Tsino, 23 Vietnamese, 4 na Malaysian at 3 Burmese. Ayon sa mga ulat, sangkot ang Lucky South 99 sa mga krimen na may kaugnayan sa cybercrime, prostitution at illegal na droga. Ayon sa Department of Interior and Local Government, nakaranas din umano ng pisikal na pang-aabuso at illegal detention ang mga nasagip na trabahador. Inamin ni Roque na dati siyang abogado ng Whirlwind, ang kumpanyang nagpaupa ng property para sa operasyon ng Pogo. Iniuugnay din siya sa pagtulong kay Ong sa pagsasaayos ng mga pulong sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para lalong mapalawig ang lisensya ng nasabing Pogo. Gayunman, iginiit ni Roque na wala sa kanyang mga ginawa ang maituturing na human trafficking. Kasama ni Roque at Ong, iniutos din ng Angeles City RTC ang pag-aresto kay Duan Renwu na tinagurian namang Pogo Godfather at may-ari din ng Whirlwind, at kay Dennis Cunana na negosyante at dating Deputy Director General ng dating Technology and Livelihood Resource Center. Sa isang statement noong Huwebes, sinabi ni Roque na siya raw ay biktima ng unjust prosecution at balak niyang gamitin ito bilang bahagi ng kanyang asylum application sa the Netherlands. Kaugnay ng paghahanda ng DOJ na makipag-ugnayan sa Interpol, kinumpirma rin ng Malacanang na posibleng makipagtulungan ang pamahalaan sa mga international authorities para maibalik si Roque sa Pilipinas upang harapin ang mga kasong laban sa kanya. Sa isang briefing kahapon, muling tiniyak ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro na ang DOJ sa pamamagitan ni Undersecretary Nicky T ay handang makipagtulungan sa Interpol kung kinakailangan. Pinabulaanan ni Castro ang pahayag ni Roque na siya ay biktima ng political persecution at iginiit na hindi dapat gamitin ang asylum application bilang proteksyon laban sa bisa ng isang arrest warrant. Binigyang diin din niya na hindi pa rin na ipapakita ni Roque ang mga dokumentong ipinangako niya na ihaharap sa Kongreso. Hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon, at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So, siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Malugod namang tinanggap ni na Senadora Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian ang pagsisilbi ng arrest warrant ng korte sa Pampanga laban kina Roque, Ong at iba pang sangkot umano sa human trafficking kaugnay sa dating Pogo sa Pampanga. Pinangunahan ng dalawang nabanggit na senador ang investigasyon ng Senado sa ugnayan ng Pogo at ng mga organized crime kung saan nabunyag ang nakakabahalang aligasyon ng pang-aabuso at pagsasamantala sa mga banyagang trabahador. Ayon kay Hontiveros, tila konektado daw ang mga nasabing personalidad kaya't importante na mapanagot silang lahat. Dahil kung hindi, posibleng magpalit lamang sila ng anyo para makapanlamang pa sa iba. Para naman kay Gatchalian, pinagtibay daw ng warrant of arrest ang matagal ng mga pangamba na ang Pogo ay naging pugad ng malulubhang krimen, kabilang na ang human trafficking. Hinimok niya ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na buwagin ang mga network ng Pogo at tiyaking mapapanagot ang mga nasa likod nito, anuman ang kanilang impluensya o kasikatan. Kaugnay pa rin ang planong pagpapabalik kay Roque sa Pilipinas, sinabi ni Roque na hindi daw pwedeng maibalik siya sa Pilipinas habang nakabinbin ang asylum application niya sa the Netherlands. Ayon kay Roque, hindi siya pwedeng mapauwi hanggat nakabinbin ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up
ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. Gayunman, sinabi ni Castro na hindi ito sapat na dahilan para hindi mapabalik si Roque sa Pilipinas. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.